Ating mga future award-winning journalists, meron lang akong dalawang paalala sa inyong lahat. Hindi ko ano yun? papain yung aking speech. Gusto ko lang maalala ninyo ang dalawang bagay sa pagtatrabaho ninyo at sa pagpupursige ninyo sa inyong interes at karera sa journalism. Unang-una, kapag opinion ninyo, sinusulat ninyo, never assume anything. Huwag ninyo... Yun. Alam nyo na. Alam nyo na. So, yung mga asumera. Yung mga asumera dyan. Buhay pa ba yung mga asumera? Yung mga asumera dyan, wag daw kayo nag-a-assume, ha? Iba yung opinion ninyo. Ibig sabihin kasi ng opinion nyo lang yan. Ibig sabihin, it doesn't mean it is the truth. Do not assume that it is the truth. Okay? Ayan lang ay assumption. Ibig sabihin, hindi porket binati-bati ka o di kaya nakipag-usap sa'yo, nakipag-chat sa'yo, jowa mo na. Kasi mga asumera, ganun di ba? Feeling ka agad, jowa na nila Kung ipaghalo ang assumption at opinion. Nako, yun. Bagay yun. Nako. Malawa, never pray. Parang may hugot talaga to si BP Sara pag nagsalita, no? Huwag niyong paghaluin ang assumption at opinion. Magkaiba yun. Halimbawa, opinion mo, may crush ako dito. At napaka-ano nito. Feeling ko, love ako nito. Kasi lagi akong binabati. Lagi akong kinakamusta sa group chat. Lagi akong binabati. Hindi pala sa group chat dyan. Sa, anong tawag mo dyan? Dyan sa chat box. Lagi akong pinapansin. So, naku. So, yun yung opinion, di ba? Ano yung assumption? I-assume mo na ngayon na, uy, si Banat Bay, lagi akong binabati. Siguro, crush ako nito. Magkaiba yun. Huwag nyo ipareho yun. Kayo kasi, pinayaran ka daw ng 5 million. Sabi ko nga, sana nga Gusto nyo? Meron ako dito, bahagi ko kayo. 5 million? Kuripot, ano? Hindi, ito di ba tama yung sinasabi ni Jay Guevara? Napakinggan ko yung sinabi niya. Hindi ako papayag ng 5 million. Para ako, sinunog mo na yung sarili mo. Pumayag ka ng 5 million, sinunog mo na ang sarili mo. Kung ako papayag ako siguro mga 100 million, payag ako dun. At least siguro, by that time, pwede na ako mag-retire from vlogging. Magra-ride na lang ako. Di ba? Pero 5 million, sunog na sunog ka dun. Mantakin mo, Duterte kang nakilala. Lagi mong ini-interview si Pangulong Duterte, kasama mo, bigla kang nag-Marcos. Di ba? Nanindigan tayo mula nun, tapos bigla ka magma-Marcos, di nasunog ka nun. Wala nang maniniwala sa'yo. Parang to si Bungal. Si Bungal, may naniniwala pa ba dun? Wala nang naniniwala dun kay Bungal. Yung si Mike Tae, may naniniwala pa dun. Wala nang naniniwala dun. Mga tanga na lang naniniwala dun. Diba? Dati, todo-todong puri sa mga Duterte. Ngayon, grabe banat. Dati, halos halikan ng puwet ni Pastor Kibuloy. Nung napagalitan. Di ba ano? Kaya ngayon, todo-todo, di ba? Tapos, ang sabi ko sa inyo, yung mga ganyan, wala nang naniniwala dyan. Wala nang naniniwala dyan. Kaya ako magpapabayad ako. Ito, sinasabi ko na. Sa mga administrasyon, kay Tamba, kay Pangulong Marcos, kay First Lady, Liza Marcos, kung may plano kayo, 100 million. Hindi ako papayag sa 5 million. Kasi pagka nang humingi na ako, kailangan mag-retire na ako nun. 100 million, pwede na siguro akong pambili ng mga gamot-gamot. Di ba? Pwede na yun. Pagpasensya nyo na, pag gano'n, magkalimutan na tayo. Grabe si Banat.
Nagkalimutan na. Talay. or post or circulate something that you know is not the truth. Huwag Yun. ninyong gawin na sirain ang buhay ng ibang tao, sirain ang imahe ng iba't ibang organisasyon o ng mga tao sa alam niyong hindi totoo. Never assume and don't lie. Yan, ha? Paalala lang. Sa mga media. Sa mga sila Ed Lingaw, yung mga kasama ni Ed Lingaw, di ko alam yung mga pangalan na doon. Yung kasama niyang yung dating dilawan na nag-serve kay Pinoy. Sino ba yung pangalan nun? Yung dating ni Ontiveros? Kalimutan ko na. O sa GMA, paalala lang sa Rappler. Mga peking Hindi, napakarami na nilang peking ngayon eh. Kasi alam mo, ito lang meron yang hindi ko na lang muna sasabihin merong isang international news na i-interviewin ako. Para ni Banat. Hindi, totoo. Kala niyo joke. Totoo yun. Tapos, i-intervene ako. Isa sa mga tanong doon. Pag-uusapan daw namin yung tungkol kay Pangulong Duterte, relationship niya sa media noon, tapos si VP Sara Duterte, relationship niya sa media, yun yung mga topic ganun. Siyempre, it's all about PRRD and VP Sara Duterte. Alam mo, sa totoo lang, isa lang masasabi ko, pero bukas ko na sasabihin. Bukas kasi interview. Hindi. Sabihin ko na ngayon. Bitin, Hindi, ito kasi, sabi. Ito lang ang gusto ko sabihin. Gusto ko ring sabihin na ngayon, okay? Alam nyo, ang Pangulong Duterte kasi, kaya nagagalit ang mga tao dyan. Yung mga media. Actually, hindi ko naman masasabing lahat yan bayaran. Hindi naman lahat ng media bayaran. Linawin natin not every media bayaran yan. Linawin lang natin. Pero bakit ayaw nila at meron silang masasabi mo ng secret agreement with their boss na kailangan ito si PRRD madurog to. Alam nyo kung bakit? Kasi si PRRD po kasi siya ay talagang lahat ng kaniyang polisiya ay may pagka-anti-oligarch. Yung kanya pong mga polisiya, yung kanyang mga ginagawa ay pro-poor. Kaya nga alam nyo, halimbawa, di ba, yung kung pinost ko ito sa Facebook at saka dito sa YouTube, yung sinabi niya tungkol doon sa airport, di ba? Sabi niya pa nga ang pinakaayoko sa lahat yung mga naaapi yung mga may hirap nating kababayan. Totoo naman, si PRRD talagang malapit ho siya dyan. Mas papaboran niya ang mga may hirap o yung mga ordinaryong Pilipino kesa sa mga oligarch. Nagkataon po talaga bahagi ng mga oligarkiya ang mga owner ng mga network. Kaya talagang ayaw nila yan. Kasi nga, pag bumalik si PRRD, alam nila yung mga ginagawa nilang kalokohan, mayayari. Kasi kung maaalala ninyo, yung mga oligarch na pinagbayad ni Pangulong Duterte, tandaan ninyo, they protect each other. Naalala nyo kung sino yung tinaksa niya nun? Di ba? Yung mga Prieto na may-ari din ng Inquirer. Tapos, siyempre, pag nakikita nila yan, may mga kaibigan niyang kapwa, alam mo yun, sa media din, kaya alam nila na delikado pag ito ang presidente. Baka mamaya, anytime, sila ang madali. Hindi ko po sinasabi na sila po ay tax
evader, ha? Pero gayon pa man, alam mo yun, wala silang, kasi ngayon, sa totoo lang, ngayon, walang problema. Wala sila, masasaya ho yung mga negosyante na nakakapanloko. Oh, ayan, Philippine Airline, oh, yan, Mighty Corp, yan. Diba, yan naman po talagang katotohanan. Yan o, mga pinagbayad. Yan o, tandaan ninyo, yung mga oligarch na yan, yan o, ay mga magkakakilala. Meron pa nga akong alam, di ko na lang sasabihin. Kung sino talaga yung mga... Ayoko kasi siyempre magsalita nang wala akong ipipresentang ebidensya. Although may kwento sa akin na kilala ko ho yung mga oligarch na malapit ho sa gobyerno ngayon. At sila ho ang kadalasang nakakakuha ng mga proyekto. Kung ikaw yun, tanungin kita, gugustuhin mo ba? Gugustuhin mo ba na ikaw ay mawalan ng proyekto? Siyempre hindi, di ba? Gusto mo tuloy-tuloy. Bakit mo pa babalikin si Pangulong Duterte? Di ba? Siyempre, kahit alam mong palpak ang gobyerno ngayon, pikit mata ka na lang dahil mas okay na yung ganyan. Kahit hindi ganun kaayos, mahal ang bilihin, tayo kumikita. Kasi ganyan na nangyayari pag ang leader ay corrupt. Pag ang leader ay pabaya, walang political will, yung mga mayayaman ay lalong yumayaman. At yung may hirap, lalong humihirap. Lumalaki yung gap. Ngayon, lumalaki na ho yung gap eh. Gap ho na mga mayayaman at mahihirap. Kaya nga makikita natin yan sa ating society, makikita natin na pag mayaman ka, ang bilis mo makalaya sa kaso. Unless, kalabang ka. Katulad nila Congressman Tebes.